Dalawang taong to ang iwasan mo sa iyong buhay. Una, ang sinungaling. Iwasan mo yung taong mga ganyan dahil sisirain ang buhay mo. Yung taong mga namumuhay sa kasinungalingan, yun yung mga taong halang ang kaluluwa. Wala silang pakialam kung masaktan ka. Hindi marunong umamin ng kanilang kasalanan. Puro sila pagtatakip ang ginagawa nila. So, iwasan mo ang mga taong to dahil gagawin nila ang lahat. Ipagtanggol lang nila ang kanilang sarili kahit pumatay pa sila. Pangalawa, ang iwasan mong tao ay ang mga kayang magnakaw o magnanakaw o walang mga pakundangang kunin ang mga bagay na hindi kanila. Dumadaan ka sa isang farm ng mga oranges o ng mga anumang prutas yan at ikaw ay natatakam, kumuha ka. Pag nanakaw pa rin yun kasi hindi mo puno yun. O kahit sabihin mo na 10 cents lang yan o piso lang yan, alam mo kung sino ang may-ari, ibigay mo sa may-ari dahil hindi iyo yan. Unless lamang kung ito ay nakita mo sa kalsada, pulutin mo na. At kung ito ay wallet na nakuha mo sa kalsada at may pangalan, ang wallet na yon, kontakin mo at ibigay sa kanya. Dahil kung itago mo ito, na alam mo naman kung paano siya kontakin, ipagnanakaw pa rin yun. So, ang pagnanakaw at pagsisinungaling ay magkapatid yan. So, ayon sa Biblia, ang mga kinamumuhian ng Diyos ay isa, ang pagsisinungaling at pagnanakaw. Kasi ang pagnanakaw at pagsisinungaling, ito yung mga taong kaya rin pumatay ng tao. Ito yung kayang sumira ng pamilya. Mahalin nila ang alam nilang may pamilya na. Yan ay pagnanakaw ng asawa ng hindi iyo. Hoy, matuto tayong rumespeto, umalang sa pagmamay-ari ng iba. Huwag tayong magsinungaling at huwag tayong magnakaw. Dahil ito ang kinamumuhian ng Diyos. So, ibig sabihin, pag kinamumuhian, matindi ang parusang ibibigay niya sa iyo. Ay na mo sa pagsisinungaling at pagnanakaw. Kaya huwag mong gawin yan. Maging mabuti sa kapwa. Maging mabuti sa kapwa.